ng mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m. let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's all about safety once again. Always smile and be safe. And we promise to give you a very informative safety show ngayon po. Happy birthday nga rin po pala kay mga nagdidibo ngayon, no? Tin, kunin nyo nga sino yung magdidibo ngayon, no? Binabati natin ang mga magulang yan eh. Si Sanjay tsaka si Len, no? Na they would be having a debut mamaya, and ang 50th high school reunion ng Paco Catholic School na sa Ayala, Alabang. And condolences sa family ni Dr. Emil Contreras. So, ang guest natin. Nandiyan na ba yung guest natin? Mga kasama. Nga pala, no, sa safety, no, yung mga nagpapatupad ng safety, no, medyo minsan kailangan po tayo, hindi po tayo laging nag-impose. Halimbawa po, kailangan nyo ng guantes, no? Ano ba ang ginagamit? Kung tubig lang po, wag po nating paggamitin ng mga kung ano-anong klaseng guantes na sinasabi natin na ito ang tamang guantes na gawin, no? Na gamitin, no? Kasi kung hindi naman po yun ang tamang guantes na talagang dapat gamitin, no? Itanong ho natin, ano, yung sa mga expert, kung halimbawa, electrical gloves ba yan? Hindi po basta-basta po tayo nagbibigay ng guantes na hindi naman po talagang ugma, no? At binabati ko rin po si Engineer Tupas, June Tupas. See you po on Monday. At ito po rin si Jason Estrella Peregrina. Tin, asa na si Sir Jason Elo, ang ating guest ngayon? Nabigay niyo na ba ng link? Wala pa, si Sir Jason Elo, no? Kanina may nakikita ako sa phone natin na text na ba na, no? Si Ginong Michael Argelias, ano? May nakita ako, may mga missed call eh. Nandito ako sa alam mo, very hard kasi kumuha mo ng mga resource speaker katulad nila Engineer Michael Argelias, ano? Nila Engineer Lito Peña at kung sino-sino po, no? Sila Engineer Archie Chua. Kasi po, minsan merong mag-guess and then all of a sudden magbaback out. Cheers muna tayo. Batiin, wala siguro dyan. Nandun na iwan sa taas. Wala dyan. Si Jason Estrella Peregrina, no? Na nasa Ordaneta City. Magandang hapon sa iyo, Sir Jason, ano? At yung iba po natin dyan, mga ano ba yung ating mga safety na tinatawag. Bakit ba tayo kumukuha ng BOSS? No? Ang Basic Occupational Safety and Health po, kinukuha yan para po ng mga gustong maging safety officer sa mga non-construction firm. Tulad po kung manufacturing po kayo, bawa, warehousing po kayo, in the food industry, in the pharmaceuticals, or maski sa vulcanizing, boss po ang kunin nyo.
Pag naman po meron tayo nasa construction tayo, ang kunin po natin cost, no? So binabati rin po natin yung mga kasundulahan natin, yung mga ating Armed Forces of the Philippines na nagpatrolya sa ating mga bansa. So marami po yung salamat sa inyo. Keep up the good work. Isa pa pong maano ko, sing aking father, si Cesar Ferrer, stay healthy at alam ko kung nakikinig ka, no? At laging relax lang, Daddy CF. At ang aking wife na si Pam Ferrer, mga anak na si Joy, si Samantha, si Isabel, si Julian at si Jolo. Hopefully ngayon makapagagawa ho tayo ng magandang mga show ngayon tungkol sa safety. Sabi ko nga, safety. Ano ba ang safety? Freedom po from hazard, no? Pag wala po tayong freedom sa mga peligro, no? Nakikita natin, unsafe po tayo, no? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin ngayon na wala po tayong mga parameters na dapat natin gawin, procedures, methodology. Kasi po lahat yan nakokontrol natin. Hindi po basta-basta sasabihin natin na wala ng preno. Alright? Okay. Asan na yung guest natin? Si Brad Pitt. Nasa na rin? Si Brad Pitt po wala. Ha? Sabi po si Brad. Nasa? Hi, Kajay! Brad Pitt! Kumusta ka na? Last week wala ka. Wala po siya daw. Guest natin, tsaka ito po, no, malapit na, no, sa March 2. Meron na pong show si Brad Pitt sa March 2. Ito na po ang ating kinagigiliwan at i-introduce ko na muna ang ating co-host. Ang ating pong co-host isa pong veteranong aktor, comedian, writer, world class, sa larangan ng pelikula at TV at stage. Walang iba kundi si Herman o Isko Salvador, also known as Brad Pitt. Brad Pitt, good afternoon sa lahat and good afternoon sa ating guests. Welcome to All About Safety. Sir Joel, hi, good afternoon sa inyo. Please unmute and greet our audience. Please unmute Sir Joel. Okay, ang ating guest, Presidente po, Chief Operating Officer ng PEME Consultancy, Proactive Lifestyle Corporation for Health and Safety Manpower Outsourcing. Siya rin po ang presidente po ng Smart Cone Builders, no, Incorporated. Isang construction firm po doing teleco construction business. Ang ating pong topic for today corporate safety global trends, no, and managing mental health. Magandang hapon sa iyo, Sir Joel. Good afternoon, Sir J. Ferrer, my idol, and Sir Pete. See you again sa ating hideout sa Siang, Red Wine Timing Sensor. Thank you very much. And thank you for inviting me once again in this program na napakaganda. Batiin ko muna ang aking mga taga-subaybay. From Dubai, nandyan po sila ngayon, live, silang Jennifer. Mga taga-Middle East, Abu Dhabi, Saudi, yung grupo ng IRMAP. Si chairman. Si Chairman Jennifer. Oo. Tapos yung sa inyo, sa Dubai. Tumawag po sa akin sir, nagbayad po sa akin ng airtime para lang po batiin daw sila, sir. Maraming salamat. Gcash ba o Paymaya bang? Napaka-timely po yung ating topic ngayon. Salamat po, napaka-importante po yung mga safety professionals. Alam na po ang global trend sa pagdating sa pag-manage ng health and safety. Napaka-importante. Tuwang-tuwa ako kasi Sir J, idol ko yan. High school pa ako, Sir, idol ko na talaga yan si Sir J. Ang advocate ng safety.
Ang tumanda tayo ng store. Pero yan, following that line, Sir Joel, ano nga po, what are the global trends in safety ngayon? Yan ang ating topic. Paki-explain nga lang po. Ganito po, sir, since ako po ang clients ko ay karamihan din multinational at ako engaged din sa mga global business. Number one na trend ngayon, sir, mga kababayan ko, number one, tandaan nyo ating acronym, ESG. E stands for what? Empowerment. Kailangan po sa safety, i-empower na natin. We have to empower yung ating mga workers, yung independence na pagdating sa governance na pagdating sa safety. We have to develop that culture, sir, empowerment also with our workers, lalo sa mga babae. Hindi pwede, minsan mag-invite ka naman, Sir Jin, ng babae para hindi lang palang puro lalaki. Kasi we need to empower women naman sa lahat ng sector. Kami ngayon sa telecommunication, dati pag sabing splicer, rigger, welder ay lalaki. Ngayon po, we have splicer ng mga babae, line women. Dati ang lineman, parang bias tayo doon. So we have to empower women also in all sectors. Pagdating line woman na. May line woman na. Line woman na, sir. So ngayon, ang lessons kasi natin, Sir Jay, karamihan kasi gender tayo, bias, no? So in the global trend, binibigyan na natin po ng empowerment ang lahat na sektor ng society. Lalo na pagdating sa safety. Dati po ang safety profession ay men's world. Diba? Pero ngayon ang dami ng safety officer na babae. So we are empowering now women and others in the discipline pagdating sa safety. Lalo na, no? Sir, baka naman magreklamo yung LGBTQ. Ayun. Darating din kayo dyan, sir. Okay. Doon muna tayo sa dalawang sex muna kasi complicated na pagka sinama lang. Oo nga. Babae, lalaki muna. Yung major sector. Eventually, sir, ganun po ang darating tayo dyan. So, empowering the women and all other sectors na maging part sila ng safety programs, Sir Jay. No? At the same time, aside from empowerment, so A stands for empowerment, S stands for sustainability. Kailangan po program sustainable. Ang problema sa safety kasi, sir, maganda lang sa umpisa, pagdating sa nawawala na humihina. So part ng ating ngayon is sustainability. No? We have to sustain. Safety should be a sustainable effort ng lahat ng industry. Hindi lang tayo parang ningas kugon, no? Sir Isko. Kasi minsan ibang Pinoy maganda lang sa umpisa, no? So katulad ng programa natin sa traffic safety. Maganda lang sa umpisa mag-enforce, pero iba na din ang panahon, wala na rin. Road safety. Kailangan po sustainable programs. So sa global kasi, we need to develop that culture na embodied doon sa lahat ng mga tao para sustainable siya. Culture na nandoon built in the minds and hearts. Sa puso at isip dapat lahat ng manggagawa. Yan. Para hindi na pwede, Sir Isko, na ang safety parang police. Di ba? Sitahin. Hindi pwede yun. So parang rito, consistent. Dapat consistent, tuloy-tuloy. Yes. So yan isa sa mga na advocate ng global advocates na ngayon yan. So empowerment and sustainability. Yung G naman, sir, governance. Kailangan po may self-governance. Sumunod tayo, may sarili tayong, kasi kanya-kanyang industry tayo eh. Halimbawa, February 14, alam ko si Sir Jane, hindi naman talaga pumasok sa mga motel yan. Valentine. Meron tayong motel safety. Di ba? Hotel safety. Yan, di ba?
Si Sir Isko, di naman talaga pumupunta ng motel yan. Never yan. So, kailangan mayroon tayong safety in per specific. Ano yung sabihin ng safety, Sir Joel? Condom? Hindi naman. Hindi ko rin alam yun. So, yung self-governance pagdating sa per specific industry. Halimbawa, katulad sa amin, sa telecommunications, sa construction, dapat meron kaming self-governance. Specific to our field. Kasi hindi naman, ang lawak po ng safety and health o ang lawak ng safety. Yes. Di ba? Sa tagal na natin dito, ako'y high school pa, idol ko na kayong dalawa. Grabe ka, Sir Joel, Si Brad Pitt po, 43 years old lang po, Sir Joel. Meron na celebration, Sir Si Brad Pitt. Kaya nga, sa March 2, Sir Joel, baka makalimutan mo, may show yan si Brad Pitt sa Music Museum. March 2. 40th years na sa industriya ng showbiz. Wow, sige sir. Saan ba bibili ang ticket niyan o may libre ba tayo diyan? Wala po, medyo kailangan sa isang pagkatao ni Sir Joel Elo dapat ihatag ng mga 20 ticket yan. Isang 2,000 lang isa di magkano 40,000. Si Jay Ferrer lang 3 o 4 lang. Basta pero sa harap. kita-kita tayo dyan, Para, kasi Sir Joel, si Brad Pitt, wala pang aksidente yan sa buong karir niya sa showbiz. Kaya dapat bigyan ni Engineer Jomar Batino. Binabati nga pala natin. Sa Brad Pitt, dapat mag-courtesy call tayo. May bago ng Executive Director, ang Occupational Safety and Health Center. Walang iba kundi si Engineer Jomar Batino. Congratulations po, Engineer Batino. Congratulations, Engineer. Minsan, papasyal kami dyan. Dito lang yan sa may ombudsman, no? Opo. Oo, ganyan. Dapat, Sir Joel, tayo. Yung dating, director, si naging guest natin, yung nakaraan, si Dr. Cueco. Bago si Dr. Cueco, si Engineer Binag, yung naging Ayun, si Engineer Binag pala. Oo. Yan ang ating mga nando doon. So, going back dun sa ating topic, So, global, yan po ang inyong kasi sinabi niya, nagaling kayo ng Dubai, United Arab Emirates. Yan po ang focus ng mga bansang yan ngayon, yung empowerment po ng mga babae at mas-sustain yung ating safety sa ating mga negosyo. Yung po ba, Sir Joel? Yes, sir. So, empowerment, sustainability, and governance. Governance, kasama rin yung compliance to local and international standards. Compliance to government regulations. So, hindi na po pwede yung hintayin mong ma-inspect ka, hintayin mong mapupulis ka. Kailangan local compliance and national compliance voluntarily. Yun yung dapat governance. So yun yung ating maging advocacy, Sir Jay, sa ating safety discipline ngayon. Empowerment, sustainability, and governance. Okay, salamat. Patiin ko yung pinakahuli. Yung aking client na taga Nokia, siya sa Sir Jude Bustamante. Thank you, Sir Jude. Yan din ang advocacy ng Nokia, sir. Empowerment, sustainability, and governance. Okay. Kumusta, sir? Yes, sir. Kumusta, sir, yung natin, yung standard natin, yung national standard, local standard, as against the global standard? So far naman, yun ang kailangan lang natin na pagtulong-tulungan kasi kailangan i-update yan aligned with the new trends lalo sa industry. Nagbabago po, ang dami pong mga bagong players, ang daming bagong pumasok na industry na hindi po covered doon sa ating standards. For example, Sir Pitt, yung ating telecommunications, hindi talaga covered doon sa standards. Wala doon nakalagay. Maraming mga BPO. So nag-i-issue lang tayo ng mga department orders, pero hindi siya talaga nalagay doon sa librong standards, occupational safety.
So, ayan ang mandate ni Sir Jomar. Batino, Sir Jomar, magsisip-sip kami baka para ma-renew naman sana kami ni Sir Jay. Oo, kailangan natin. Tsaka maraming nakikinig sa atin, ng Chairman Emeritus ng Philippine Society of Mechanical Engineers, si Engineer Ramon Pesting Solis, si Jerry Cadano, si Norsiker Maliga Muhammad na lagi suki, si Emmanuel, si sino pa ba, si Romeo Buera, at si Manny Reynoso, at si sa safety, si Oliver Merced, no? Yan ang mga kakilala natin. So, Sir Joel, ikaw ay medyo minsan maraming kontraktor na nagtatanong paano ba rin daw kumuha ng amo? Sa PEMI ba rin daw mag-schedule yung mga tinatanong sa akin? Yung gusto maging kontraktor para maging amo. Sa inyo ba laging kukuha ng safety orientation yan? Okay. Ganito po, Sir Jay, to become a legitimate contractor, meron tayong batas, Republic Act 4566, na dapat ang isang legitimate contractor mag-undergo ng mandatory training. So, ang mandatory training natin ay yung AMO, Authorized Managing Officer, 2 araw yon, at saka yung COSS, Construction, Occupational Safety and Health. So, yung batas na yan ay pasa dahil sa daming aksidente, lalo yung nangyari sa ito, na 10 manggagawang namatay and others. So ngayon, ang AMO seminar ay kinakandak yan ng CMDF, Construction Manpower Development Foundation. Pero kumukuha sila ng mga experts katulad namin, isa ako sa speaker po doon sa AMO. Ang nag-organize dyan ay different construction association, like the National Contractors Association, the PICE, yung PICE Makati, Philippine Contractors Association, Cebu Contractors Association, and others. Doon po tayo mag-schedule. May 1-year schedule na monthly, may training tayo ng AMO. Then yung cost sa mga accredited ng DOLE na nakakandak ng construction. Doon po sa AMO, tinuturo Sir Jay paano ka maging lisensyadong contractor at yayaman katulad ni Sir Jay Ferrer. Yan, ganun po yung process niyan. Para magkumpleto ka ng documentation. Para masubmit mo, online lang naman din sa Philippine Contractors Accreditation Board na attached agency siya ng Department of Trade and Industry. Yan po, Sir Jay. Yan, kasi tinatanong yan ng mga ibang tao rito, katulad ng aking asawa, na gustong i-one step further na maging contractor siya. No? So, minsan, meron siyang koso, i-schedule na lang yung kanyang amo. Ganon. Yes, sir. Online pa ba ang training yan o hindi na? Face-to-face online. Online po tayo, Sir Jay, pagdating sa AMO seminar. Yan. So, pipili na siya ng available dates niya. Yun. So, so nasagot ko yung mga tao nandito sa office, no? Paano kumuha ng amo. So, balik tayo sa ating regular programming, yung malagi na lagi yung binanggit mo kanina, yung sustainability. Paano ba na-achieve yan? No, more or less, it's a very big word, no? Paano natin masusustain na wala tayong aksidente? Ayan. Sige, go, sir. Number 1, sir, requirement to process stability. Dapat ma-develop talaga natin yung positive safety culture ng isang organisasyon. So, kailangan yung kumpanya natin built in again yung positive culture ng safety and health. Okay? Then of course, siyempre, kailangan natin compliance with the safety and health rules and regulations. Kailangan ng mga manggagawa, kailangan kusa na silang sumunod. Hindi na kailangan, establish mo yung rules mo, establish mo yung policies mo, then kusa silang dapat susunod. Sustainability. Number 3, Sir Jane, kailangan lahat ng mga gawa supported by top management. So, ang safety is walk the talk, lead by example. Management must support safety. Kasi kung walang support, Sir Pete, ang ating safety, di doon arrival lahat ang programa mo. Example, yung budget mo, yung mga approval ng mga procurement mo, mga PPE mo and others. And of course, sir, kailangan walk the talk talaga ang top management pagdating sa sustainability ng safety enforcement. So yun po, Sir Jay. Isa sa mga lang yan, Sir Jay, isa lang yan po sa mga formula for sustainability. Ayan. Si
Brad Pitt talagang suporta talaga niya yung safety, no? Makikita mo talagang sa kanyang passion. Nung nakaraan may sakit ako yung ating nuclear power plant, tatlong inhinero yung binanatan ni Brad Pitt Tatlong inhinero yun na yung pagbubukas ng Bataan Nuclear Plant. No? Si Engineer Juanito Tupas yung isa, si Engineer Kat Tatlongari. Sino pa uli yung isa natin? Brad Pitt? Natin search mo nga yung tatlo yung guessing. Ngayon, going on that line para gawin natin medyo maanghang ng konting programa natin. Ikaw, ano ba ang pananaw mo sa Bataan Nuclear Plant, Sir Joel Elio? Yung pagbubukas ng Bataan Nuclear Plant o pagbili ng bagong nuclear plant. Or sa paggamit ng nuclear power plant in general, not necessarily yung Bataan. Since ako, sir, ay galing na POCOR, ayoko sabihing bias ako, we are pro for nuclear. Kasama kami ni Kat Tatlonghari nung nuclear sa national power. Si Kat talaga, advocate yan sa nuclear. So, yung safety standards lang, ang kailangan lang natin talagang itaas pagdating sa Pilipinas. Para safely operate ang ating power plant, nuclear power plant. So, sana, sir, lahat ng mga Pilipino, open na po tayo sa modern technology. Nandyan yung Japan na gumagamit ng nuclear. Dapat sabayan na rin dapat natin. So kung sumunod naman tayo sa high standards on construction, high safety standards in operation, wala nang dapat katakutan pagdating sa nuclear operation, nuclear construction. Yun po, Sir J, isa sa palagay ko, economic yan. Problema dyan, economic, kasi maraming masasagasaang business yan. So, kaya may mga against yan. Yung mga masasagasaang business yan, yun ang yes, kumakalaban. So, yun yung tingin ko. Kasi baka mamaya, Brad Pitt, alang malay natin, baka maging politiko na rin si Sir Joel Elio, malagay sa Kongreso. Baka po pwedeng nyo na po yan, isulat nyo bilang ating inihiling ng ating industriya, ang mababang kuryente, bayad. Baka sakali lang, hindi ko alam. Nandito kami, Sir Joel Elio, pag ikaw kakandidato bilang representative. Hindi natin alam, di ba, Brad Pitt, baka mamaya kumandidato naman si Sir Joel Elio. Yeah, ito kasi nagtataka ako, Kajay, Sir Joe. Nagtataka ako, bakit hindi matuloy-tuloy ang nuclear niya? Una-una, nung panahon ni, campaign promise niya Duterte yan. Yeah. Again, si BBM, of course, alam natin na stand niya sa nuclear. Bakit hindi matuloy-tuloy? Napakalakas ang mga kontrabida dito sa nuclear na to para pigilin to So, nakakapagtaka lang kasi biro mo presidente na ang na gusto nila yan. Matuloy-tuloy. Tayo bang mga ordinaryo rito walang kabuluhan sa mundo? Mga ordinaryong tao. Diba? Napakalakas ng kontra dyan sa na yan. Palagi ko halo-halo niya, economic, political, and so on and so forth na reasons why hanggang ngayon, kahit na yung pinakamataas at pinaka-powerful na tao sa ating bansa, hindi siya masunod. Natatandaan mo, kinuwento pa ni Kong Mark? No. Diba? Pumunta doon si Duterte, in-inspection niya yung pinuntahan niya yung Bataan Nuclear Power Plant na chinichismis sa mga marites na kinahoy na pinabayaan. Di po totoo yun. May nagme-maintain yan at millions of pesos ang nakalaan dyan para i-maintain yan, hoping one day na yan ay mabuksan. So, yun ang malaking pagtataka ko. Duterte and BBM seem hopeless
para magkaroon tayo ng nuclear kasi kung hindi kasama sa kampanya nila ibig sabihin pinagloloko lang tayo. Yes, sir. Hopefully, sir, pag dating ang panahon na may congressional initiative dapat from the lower house. Pero naman sila kong Mark yan Matagal na yan. Walang nangyayari. Yung mga kontrabida, inaharang yan. So, ayaw nilang umasenso Pilipinas. Kasi ang bansang mahirap at bobo, mas madaling kontrolin ng mga tratado. Yan. Opinion ko lang yan. Bakit ganun? Kaya kailangan natin ng maraming boses, Brad Pitt. Kailangan natin ng mga boses na katulad ni Sir Joel. Pero yung power of the people dito. Pero yung power of the people dito, hindi naman totoo Wala, hindi totoo. Yung mga yung mga nandun sa taas lang ang mga nagdidesisyon. And ang hindi maganda, nag-aaway sila ngayon at ang talo dyan, yung mga tao. Hindi sila kasi may maraming pera yan So, talo lagi ang tao. Yes. Yan ang malungkot. Totoo. Pero... Pasensya na kayo serious ako ngayon. So next ay natin Sir Jay as an ordinary citizen marami nang napakadami. Maasa na isang araw na subukan natin yung nuclear para sa tao yan, hindi para sa kung kanino. Kasi pag bumaba ang power, unang-una makikinabang lahat. Bababa lahat ang bilihin. Pag bumaba ang ating power bills. And mas hindi nakaka-pollute. Iwasan na natin yung yung mga coal na yan na basura na yan ngayon na dinudumihan lang ang ating environment. Tama, no? Yes. So yan nga yung nabanggit lang namin kasi Sir Jason, yan kay Brad Pitt, advocacy niya talaga yung nuclear power. At eto, mga kasamahan mo yata sa hanap buhay to sila Edeline Ibanez, Yes, watching Davao City, yan sila Bobot Magsale, si Paulo Ortiz, si PJ Batarasa, yan yan mga si Godolfredo Manuel, at maraming nakikinig sa atin. So Sir Joel Elio, basically si Brad Pitt matanda, may edad na rin pero konti lang. Pero ikaw, ilang taon ka na ba talaga sa safety nung may 30 na ba, 40 na ba, how many years ka na ilan ang pinaka sikat na eskwelahan ngayon ng safety, PME? Mga ilang taon na po kayo sa industriya, sir? So we are more than 20 years, sir. Sir Jay, Sir Pitt, Brad Pitt sa industry. 25 years na po kami. Wow. At yun pa rin, continue yung aming advocacy for safe and health. At kaya yung aming ang aming pong drive ngayon is about sustainability also. So going back to sustainability, Brad Pitt, since ikaw ay nasa 40 plus pa, gusto din namin yung safety coupled with health. Kaya yung next ko is about mental health. Kasi para long life ang mga Pilipino, Sir Jay, dapat maganda din ang ating mental health. Like, katulad nyo, we celebrated yung 100 years birthday ni Juan Ponce Enrile. Ba't umaabot siya ng 100 years? So yun maging benchmark natin. Paano ba magkaroon ng long life? So number 1 talaga yung ating health consciousness. Isa po sa masakit na katotohanan ng Pilipino, isa sa maiksi ang lifespan sa buong mundo. As compared sa Japan. Yes. Ang Japan po, lifespan lang 90 plus. British 90 plus. And others. Ang Pilipino, ang lalaki daw nasa 67, babae 72. So anong ang problem? Bakit maiksi ang lifespan natin? Alam ko bakit.
Ah? Alam ko. Ano yun, Sige, sir? sir. Dahil sa ano yan, sa maduming coal power plant. Nag-contribute yan, yung pollution. So, Yes. Isa din palitan yan. na natin yan. Pwede. Alam mo, Brad Pitt, respiratory illness is really very, very rampant sa ating mga Yes. ospital. And then, tsaka yan, malayo nararating yan eh. Kasi, di ba? Air pollution eh. Hindi lang doon sa lugar niya. Tinatangay ng hangin yan. Yes. Sa ibang Nakakontribute, Brad Pitt yan pagdating doon sa health health ng mga Pilipino because we are one of the most polluted also. Air pollution. Kaya ilan ang coal plants natin? so Ilan ang labanan natin yan, Brad Pitt. Ilan, sir? You know? Roughly po, nasa 40% po ang energy mix natin pagdating sa coal, 40 to 50%. Ilang pong yan? Would you know ilang pong coal power plant meron tayo? Di ko masyado mabanggit kasi for confidentiality sa energy mix. Pero yun, sir. Ba't kailangan confidential yan? Oo. nasa Department of Energy yon, sir. Ang Sir Pitt, ang ating tinatanong ko, sir, yung opinion nyo, bakit kailangan i-confidential yan? Nasa Department of Energy po yon ang magdi-divulge kung saan pong location ng ating mga coal-fired power plant. Kita mo, ganun kadelikado yan. Kaya sila, confidential. Hindi ba pasok yan sa freedom of information na kailangan namin malaman yan? Kasi nakakasira ng environment yan. So, ilan yung perwisyo niya na coal, Pero isa sa mga program ng government naman natin is gearing towards renewable energy. So we have hydro. Yes. Then ang problema, ayan nga, kunyari, may coal ka. Tapos may batas ka na Clean Air Act. Tapos, ang binibili mo, coal power plant. Yeah. Parang naglolokohan lang tayo niyan. Ang pinakamahirap kasi itayo na planta na maraming opposition, lalo na yung nuclear. Kaya yan ang kailangan. Mayroon tayong community acceptability, social responsibility. So kailangan natin talaga yan. The same with sir, sa mga renewable energy, kung tayo ng hydro. Nakakapagtaka, sir. Ang Amerika, meron silang more than 100 nuclear power plant. Ang China, may at least 50 nuclear power plant. Ano pinakakalokohan natin dito at yung isa takot na takot tayo? It's a mind setting din, Sir Brad Pitt. South Korea bigla yumaman kasi meron na silang mga nuclear power plant. Japan may nuclear. Halos buong mundo meron na eh. Yeah. Kailangan, sir, ma-convince natin ng mga Pilipino. Bakit sila hindi natatakot? Sa Amerika, 100, mahigit. Hindi sila natatakot. Kasi kailangan nila yun eh. Ganun talaga. Kung sumasabog yung LPG, ibig sabihin, hindi ka nabibili. I-safety mo. Yeah. Diba? Kasi sumasabog din yun, delikado. Diba? Sabi nila, delikado yun yung i-compare natin doon sa bahay mo, hindi ka nabibiling ng LPG, magtsatsaga ka sa panggatong. Kasi baka sumabog eh. Yun yung mo, nakakatakot, di ba? Yeah. O compare mo ron, hindi ka na rin bibili. Magtsatsaga ka panggatong o gas. Di ba? Ang malaki business. Yung sa business yan, malalaki. So, isa sa yan, tapos yung nuclear, yung politics involved. Yan lang naman yan, tingin ko eh. Yes, oo. Hayaan mo, Brad Pitt, at dating panahon na kasama tayo sa advocate sa Congress.
Meron kaming Safety First Foundation. I-plug ko lang to for your permission. And Yes, hoping na accredited na kami sa COMELEC to become one of the party list this coming election. So, Kaya lang. For safety. Lalo sa yung gusto ni Brad, nuclear safety. Yeah. Kaya lang, yung mga magdidesisyon yan, ang tingin sa atin, parang naglalaro tayo na suntok sa buwan lahat yan dahil wala rin mangyayari kung yung mga powers that be na magdi-decide yan. Kung yung ating presidente inutil, walang mangyayari. Kung siya, hindi masunod eh. Tayo pang maliliit. Yeah. Di ba? Yes. Tingnan natin kung halimbawa nga, di ba? Pero sa mahal ng ang talagang kuryente ngayon, dapat talagang tignan. At nanonood si Ronnie Dagal, nandiyan dyan siya, sinasabi niya, pag gusto nyo ng nuclear debate, tawagan lang daw siya. At siya uli willing na mag-express ng kanyang views dito sa All About Safety. Wala namang mangyayari sa debate. Pagpipilitan niya yung kanya, pagpipilitan natin sa atin, so walang mangyayari. Huwag na lang. Okay. Ayan, yan ang sagot ni Brad Pitt. Kaya kailangan natin ng isang advokasya doon sa Senado at sa Kongreso para tayo ay mabigyan ng ganyang oportunidad na magkaroon na talaga ng nuclear plant. So, si Joel Elio, yung tungkol dun sa mental health, explore natin. Pero bago mo sagutin yan, ang All About Safety po ay brought to you by JLF Project International Inc., mga riggers, crating contractors, transport contractors, civil work contractors. Yan po ang JLF Project International Inc., 0917-862-4995. At kung gusto nyo naman po ng mga heavy equipment training para sa crane at forklift at rigging, JLF Project Training and Assessment Center. So, Sir Joel, expound nyo nga ulit tungkol niyang mental health. Kasi ayaw ng tao yan. Parang tingin niya, sira ulo ba ako para ako yung magpagamot? Okay, ganito po Brad Pitt at saka Sir Jay. No? Ang may batas tayo about mental health. We need to manage because one of the program ng government is to make Filipinos healthy. And one of the causes bakit ang mga Pilipino ay may mga masakitin because of mental health problems. So, i-address natin yon, isasahin natin. Ano ba ang cause ng mental health? Yung mga anxiety, may mga depression, and other causes. Ganito po kasi, very alarming, Sir G, kasi pinasok ko sa topic nito ngayon. Very alarming na ang daming nag-suicide. Ilan na po ang tumalon sa mga malls, sa mga condominium, dito sa Metro Manila, tumatalon sa Tulay, sa Mindanao, and sadly, Sir J, those are mga millennials or yung mga younger generations o mga bata. So ito pong kami, advocate kami for mental health that we need to address, tutukan talaga natin to in a proper perspective, part ng ating safety profession, safety advocacy. Tama? Kasi paano naman ang next generation na ganun na po kababaw ang kanilang perspective? Madali lang pala magpakamatay. Madali lang pala i-address itong problema ito. Tumalo na lang ako, di tapos lahat. So ngayon, what is mental health? State of being yan di ba? Our thinking, our emotion, and our behavior. Ano ang ugali mo, ano ang paningin mo sa buhay. Noon, nakakalungkot nga, Sir J, marami mga bata ngayon hindi naniwala ng Panginoon. I hope, sana isa yan sa nakakalungkot, Sir J, di ba? Yes. Mga bata ngayon, ayaw na nga magmano sa mga magulang. So, minsan nawala, ayaw na sunod sa magulang. So, we need to address, i-align natin, Sir J, yung address natin yung mental health. So number one, kailangan, Sir Jay, may sense of gratitude tayo. Natin, Sir Brad Pitt, na pasalamat ang mga tao na buhay pa tayo, di ba? We survived the COVID, we survived all the trials. The sense of
gratitude. May mga techniques din, Sir Brad Pitt, para po magiging maganda ang ating mental health. Number 1, bakit, Sir Jay, maraming tao ngayon na stress, kulang sa tulog? Lalo yung mga nasa BPO. Kasi ang trabaho nila panggabi. Yung araw, hindi naman normal yung tulog nila. Kailangan natin talaga matulog ng 7 to 8 hours. Okay, diba? Sir Jay, ikaw, kaya mo matulog siguro ng 10 oras. Sa mga edad natin na 52 years old, 51, kaya natin matulog ng ganon. So you need to sleep, para po ma-address natin, ma-align natin yan. Number 2, kailangan natin mag-exercise. Si Brad Pitt, nag-golf yan. Si Sir Jay, nag-golf din. Kasi dapat ay may sports tayo, mag-exercise. Ang laro ng basketball, mga ordinary worker, pag supervisor, finish, di ba? Jay, magaling basketball yan. Mas magaling ka. Ikaw nga, pang-anim, tinira mo shoot Kinount ng referee Nasa labas ka ng line tinira mo. May 5 tao nagbabasketball sa Joel. Yes, si Brad Pitt nasa labas, nasa bangko Tumayo, pinasahan Senior, kinount ng referee. Alam mo ano tawag doon? Ano yun? Outside shot. Yes. Nasa labas ako Nasa labas. Nasa outside ka talaga. Outside talaga ako. Isang paraan din na mamahal si mental health. Makinig kay, manood kay Sir Brad Pitt. Ayan. Sa March 2, sa Music Museum. Yan, sa March 2, kailangan natin manood para ang ating mental health. Mag-distress. Pero, ito, opinion ko lang. Karamihan ng natin, pag sinuma mo, karamihan ng problema natin, as a nation, as a bansa, and as individual, poverty talaga. Kahirapan. Malaki ang contribution niyang poverty niya. Kaya kailangan talaga natin ng mga nuclear power plant. Yes. Para bumaba ang mga presyo and umunlad and maka-attract ng investment. Kasi pag mababa ang yung mga industriya, papasok din dito kasi kailangan babayaran nila. Yes. Ito natin mga Pilipino na hindi gumagastos sa sobra sa kinikita. Given po na ang taas ng operating expenses natin ngayon, so live in or below our means and don't spend more than what we earn. Or make yourself rich. Yes, You can spend more. Yes, Then, kailangan po, part ng ating advocacy for mental health, kailangan proper diet because we are what we eat. Kailangan din natin say no to others. Pag hindi kaya, huwag natin pilitin. Then, of course, kailangan mag-travel. Sir Brad Pitt, mag-travel tayo. Okay. We are also what we drink. Yeah. Aside from what we eat, we are also what we drink. Yes. So, kung emperador ka araw-araw o gin, yes. You are that. Yes. Kaya red wine tayo, Sir Brad Pitt. Sunod So, to complete it, you are what you eat and what you drink. Yes. And as a whole, you are what you put in your mouth. Yeah. Yes. Ayan, Brad Pitt. May comment si Jerry Cadano kasi ikaw na medyo ang presidente ay hindi nasunod para mapagana ang nuclear power plant. Paano po ang mga karaniwang mamayan ay maghahangad ng murang power? Safety awareness regarding sa paggamit ng nuclear power plant ay dapat mapaigting. Of course, hihinto na lang tayo sa ganon. Ay delikado gamitin yon. Period na ba? Ayan, di nagagamot ang mga respiratory illness natin dahil sa usok na ginagamit. Pus-pus po, Brad Pitt. Ayan. Ano naman yan? Napaka-logical lang naman na ganun mangyayari. Pag gumamit ka ng coal, usok ang nagtanim ka ng uling,
usok ang aanihin mo. So, yan yan, pollution. So, yung mga may-ari niyang coal plant na yan ang masasagasaan. So, mag-aano yan para huwag silang mawala sa business. Ganun mangyayari dyan. Protektahan nila yung business nila. Magpapatakbo sila ng mga lawmakers na susuportahan nila para maging against yan sa nuclear. Ganyan po yan. Ha? Yung mga politiko, sumusuporta yan sa bibigay ng pera sa mga politiko, yung mga businessmen na yan, para proteksyon sa kanilang business. Ganyan yan. So, pag may nuclear, masasagasaan yung mga may-ari niyang mga nuclear power plant na mga naka-aircon yan, hindi naman nakakaano yan. Mas safe sila. So, mayaman sila eh. Walang pakailam yan sa bansa. Basta ang negosyo, kumita, walang pakailam yan sa pollution. Alright? Yes. Business lang lagi. Kung anong profit, yun doon lang nakatingin yan. Walang pakailam sa tao yan. Ha? Puro pansarili yan. Negosyo yan eh. Kaya dapat yan, yung mga ganyan, hawak ng gobyerno yan, hindi sa private. Kaya dapat yan, yung IPIRA law, yung napag-usapan natin, stupid yung batas na yan. Biro mo, sa buong mundo, yung mga utilities, hawak ng gobyerno yan. Dito sa atin, bawal hawakan ng gobyerno ang power. Yung purpose niyan, kaya ginawa yung IPIRA law, nung panahon na yun, yung purpose niya, natapos na. Yeah. Kasi brown out no, kaya na-approve yan eh. So, yung purpose niya na lampasan niya na. So, napaka-weird. Yung gobyerno, hindi pwedeng hawakan nyo. Sa buong mundo, hawak nila yan. Yung gobyerno, yung utilities, tubig, kuryente, gas. Dati, hawak din natin yan. Pinrivatize na. Nakita na ni Marcos yan. Meron tayong Petron, meron tayong Nawasa. Meron tayong Meralco. Ha? Tapos, yan nga, kasi naniniwala si Bacoy na yan ang uunahin dapat, yung power. So, pinagandaan niya na yung nuclear. No? Tapos, sa gobyerno lahat ng utilities, hawak natin. Kasi pwedeng gamitin against you yan. Tsaka yan, hindi yan negosyo. Public service yan. Part ng gobyerno, na kaya mura noon eh. Yung Meralco, binili yan. Na-bankrupt yan sa mga Lopez. Sinalo ng gobyerno yan. Kaya napunta, tas mababa noon dahil gobyerno nga eh. Hindi maano sa profit. Hindi nakatikit sa profit. Ang tingin niya, serbisyo. Eh ngayon, privatize lahat. Maski bawal, yung Nawasa eh, binigay sa bawal pala yun. Binigay sa Manila Water, tsaka sa hindi pala pwede yun. O, kita mo, hindi. Grabe yung mga negosyante. Yan ang pumapatay sa atin. Yan, sa mga nakikinig sa atin, akala nyo lang. Tandaan nyo. Hindi. Tandaan nyo, kung sino may hawak ng economic power, yun ang may hawak ng bansa. So, yung gobyerno, parang lang yan, walang pera eh. Puro utang. Eh, yung negosyante, hawak nila yung mga politicians. Okay. Salamat, Brad Pitt, sa yung magandang mga niyan, advokasya. Ang dami na kung babasahin ko lahat si Godofredo Manuel, PNR Project, nakikinig from Mapalit, Pampanga. At Sir Joel, yung babalik tayo sa mental health, ang PEMI ba nagbibigay pa rin ng mga seminar tungkol dyan sa mental health? Meron ba kayong mga dyan na online seminars o face-to-face meetings? Yes, Sir Jay, meron tayong mga in-house program. Kasama yan ang mental health sa mga occupational health program na dapat i-value ng mga Pilipino. Ang masakit lang kasi tayo mga Pilipino, Sir J. Brad Pitt, mga reactive tayo. May hospital naman, may doktor naman. Dapat ang advocacy natin, huwag tayo makarating ng doktor, huwag tayo makarating sana ng hospital. We want physically fit, di ba? Prevention, hindi cure. Yes, prevention is better than cure. Yun ang word, prevention.
not Yes. cure. No? At yan, katugma natin ng PEME dito sa mga mental health issues natin. Kasi ako, meron akong isang contractor na hindi kami binabayaran, Sir Joel eh. Brad Pitt, 700,000 na eh. Hindi pa kami sumasakit yung bato ko kasi ginawa mo naman yung trabaho. Kaya yung mga kontratistang iba, nag-subcon ng JLF, bayaran nyo naman. No? Baka hindi pa nga natin kayo nakakasakit. Pero dapat meron silang kapital para magbayad. Dapat magana na dyan yung batas. May batas naman. Yes. So, correct. Paano eh? Ito nga, si shoutout daw. Sino yan, Marvin De Leon. Pa-shoutout daw. Ako yan. Meron pa si Ted M. Ramos Jr. Ano katakutan nila sa nuclear power plant? In-place naman ang regulations natin sa safety and health in handling gamma rays and neutron under PNRI, yung Philippine Nuclear Research Institute. Yan ay galing kay Mr. Ted M. Ramos. Pero ito na naman, 5 minuto na lang tayo, Sir Joel. So, ibigay ko yung iyong last words at mamaya si Brad Pitt. Sir Joel, ang inyong mga closing remarks. Totoo sa lahat ng mga taga-subaybay ni Sir J, ni Brad Pitt. At sa amin na po, kami sa PEME Consultancy, Smartphone Builders, Proactive Group of Companies kami, we really advocate for sustainability, advocate for health and safety to make a better country, a better world. We want also lahat ng mga Pilipino na ma-develop natin yung culture of safety and health. At sana po Sir Jay, Sir Brad Pitt, kailangan po din tayo sana mag-survive tayo sa lahat ng mga challenges na ito. And we have to address yung ating mga health issues para mahabang buhay ng mga Pilipino. So batiin ko mga parents ko sa Mindanao, 79 na pong father ko, 78 yung mother ko. Binan ko po sa Malulus, Bulacan, 82 years old, 81. Pwede naman, mahabang buhay. Basta po, let's all advocate health and safety. Huwag madisgrasya, huwag magkasakit. Ganun lang po At huwag din tayong tamaan ng effect ng climate change. Kasi pag tinamaan ng climate change, wala tayong magagawa. Tatama yon. So, yun po ang tatlo naming advocacy. Maraming salamat Sir J, Brad Pitt for inviting me once again. Maraming salamat din. Sir Joel for gracing the show again. Maraming salamat sa iyo. And sa mga susunod pang programs natin, sana ma-invite namin kayo ulit. Maraming salamat sa inyo. And maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin ngayon sa online and sa mga nasa radyo, DWBN. Maraming salamat po. And kung may time po kayo, March 2, sa Music Museum, 8 p.m. po, magkita-kita tayo for my 40th birthday anniversary. So, ang ticket po, saan ba nabibili yung ticket, Brad Pitt? Ando sa pakipost mo, yung poster ko, nandun yung mga... ipopost natin. Pero ako, yung 3-4 na ticket, i-Gcash na ni Christina sa'yo, no? Ayan, tapos padala yung pangalan kung sino. Oo, Tina, yung natin, Sir Joel Elliot, doon sa May Music Museum. Nakita tayo, mura lang, 2,000 pesos lang ang ang damage, no? At baka raw manood si Jokoy. Baka nandun daw si Jokoy. Ayan, saka si Taylor Swift. Alright, thank you very much. KJ, go ahead. Thank you po very much. Ito po si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe. Patronize po natin ang ating Filipino products. Patronize natin ang ating Filipino homegrown talent. World class myself, Herman Salvador, aka Brad Pitt. Ito po si Jay Ferrer nagsasabing smile and be safe. See you next week. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.